Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking ang tanging baon ay pangarap at lumang tungkod. Ngunit pagtatawanan at lilibakin ng mga taong akala may-ari ng mundo. Ngunit ang hindi nila alam, ang lalaking tinatawag nilang Pilay ay may bitbit na sikretong yayanig sa buong kumpanya. Sino nga ba talaga si Henry? At ano ang gagawin niya kapag ang mga nang-api sa kanya ay kailangan na siyang luhuran? Bago tayo magpatuloy sa kwento, ay maaari po ba ako makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Tara! Sa gitna ng naglalakihang mga gusali sa Makati, nakatayo ang Empire Tech Solutions, ang pinakasikat at pinakamayamang kumpanya sa bansa. Dito, tanging ang mga best of the best ang nakakapasok lamang. Ngunit isang umaga, isang kakaibang tanawin ang kumuha sa atensyon ng mga empleyadong papasok sa trabaho. Isang lalaki, suot ang kupas ngunit malinis na polo, ang dahan-dahang naglalakad gamit ng kanyang kahoy na tungkod. Siya si Henry. Bawat hakbang niya ay may kasamang hininga ng determinasyon. Kahit pa ang kanyang kanang paa ay tila bumibigay na sa pagod. Kaya mo to, Henry. Para sa pangarap, para sa pamilya. Huwag mong pansinin ang tingin nila. Pagdating niya sa entrance, hinarang agad siya ni Lloyd, ang security guard. Ngunit hindi tutulad ng ibang guard. May awa sa kanyang mga mata. Sandali lang, boss. May appointment po ba kayo? Maigpit po kasi rito. Baka mapagalitan ako ng management. Magandang umaga po, kuya. Opo, ito po ang email invitation ko para sa final interview para sa system analyst position. Ako po si Henry. Nanlaki ang mata ni Lloyd. Hindi siya makapaniwala na ang isang katulad ni Henry ay mag-a-apply sa isang posisyon na karaniwang para sa mga nakapagtapos sa ibang bansa. Dahil doon ay pinatuloy niya ito. Ngunit pagpasok ni Henry sa lobby, tila huminto ang mundo. Ang tunog ng kanyang tungkod sa makintab na sahig ay naging mitya ng bulungan. Oh my God, girl! Nakita mo ba yun? Akala ko ba IT company tayo? Bakit may naligaw na nanghihingi ng limos dito sa lobby? Sabi ng isang babae na nagngangalang Clarice. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Henry ang mga tawa at bulong ng mga empleyadong nakasuot ng mamahaling suit at designer bags. Lumapit si Henry sa front desk kung nasaan si Clarice. Miss, magandang umaga. Para po sa interview kay Mr. Mako. May elevator kami doon, pero baka masira mo sa bagal mo. Umupo ka muna dun sa dulo, yung malayo sa main lobby. Nakakadistract kasi ang itsura mo sa mga kliyente. Pinalipas ni Henry ang pait sa kanyang loob. Umupo siya sa sulok, yakap ang kanyang folder. Makalipas ng 2 oras na paghihintay, nahalatang sinadya ay tinawag na siya para pumasok sa opisina ni Mako, ang Head of Human Resources. Si Mako ay kilala sa pagiging perfectionist at mapagmataas. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Henry, hindi man lang nag-angat ng tingin si Mako mula sa kanyang binabasang folder. So, ikaw ang applicant na may mataas na score sa online exam. I was expecting someone functional. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Mako. Ang kanyang mukha ay napalitan ng pandidiri nang makita ang tungkod ni Henry. Inikutan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Are you kidding me? Henry, right? Anong akala mo sa kumpanyang ito? Charity institution. We are fast-paced environment. Paano ka makakasabay sa mga meeting? Sa mga site visit? Kung ang paglalakad mo lang ay parang pagong na nauubusan ng hininga? Sir, ang trabaho ko po ay gagamitan ng utak at kasanayan sa programming, hindi po ng paa. Ang resume ko po ay nagpapatunay na kaya kong lampasan ng mga normal na empleyado pagdating sa output. Makinig ka, lalaking Pilay. Sa kumpanyang ito, image is everything.
Ayaw namin makakita ng isang empleyadong parang babagsak na sa bawat takbang. Nakakasira ka sa branding namin. Look at you. Maski ang suot mo, mukhang galing sa ukay-ukay. Kinuha ni Mako ang resume ni Henry at sa harap mismo ng lalaki ay pinunit-punit ito ng dahan-dahan bago itinapon sa basurahan. Umuwi ka na. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. At paglabas mo, dumaan ka sa back exit. Ayaw ko makita ka ng CEO namin na pakalat-kalat sa labi. Baka isipin niya, nagpapabaya ako sa screening. Nanginginig ang mga kamay ni Henry. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Tiningnan niya ang mga peraso ng kanyang pinaghirapang resume sa basurahan. Ngumiti siya ng bagya, isang ngiting may halong misteryo. Maraming sa oras ninyo, Mr. Mako. Tandaan niyo lang po ang araw na ito. Dahil ang kumpanyang ipinagmamalaki niyo, baka bukas ay humihingi na ng tulong sa taong tinaboy niyo ngayon. Tumalikod si Henry. Bit-bit ang kanyang tungkod. Lumabas siya ng opisina habang maririnig ang malakas na tawa ni Mako na umaalingaw-ngaw sa buong hallway. Pinagtitinginan siya ng mga empleyado habang pabalik sa lobby. May mga nag-video pa sa kanya. Ginagawang katatawanan ang kanyang pag-ika-ika. Ngunit pagdating niya sa pintuan, lumingon si Henry sa logo ng kumpanya. Nilabas niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Tuloy ang plano. Simulan ang system lockdown sa loob ng 3 minuto. Pakitaan natin sila kung sino ang tunay na may kapansanan kapag ang teknolohiya na nila ang bumigay. Ano ang ibig sabihin ni Henry? Bakit tila siya ang may kontrol sa sitwasyon? Sa gitna ng tawanan ng mga empleyado, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa building. Ang mga computer ay nag-freeze at isang pulang bungo ang lumitaw sa bawat screen sa buong Empire Tech Solution. Anong sekreto ang tinatago ni Henry? At sino ang misteryosong tao sa kabilang linya ng telepono? 3 minuto pa lang ang nakakalipas matapos lumabas si Henry. Ngunit ang dating maingay at busy na lobby ng Empire Tech Solution ay napalitan ng katahimikan. Isang katahimikan puno ng takot. Ang lahat ng monitor mula sa reception desk hanggang sa pinakamataas na palapag ay nagkulay pula. Isang mensahe ang nakasulat. Ang katotohanan ay hindi nakikita sa labas, kundi sa loob. Access denied. Hala, anong nangyayari? Hindi ko mabuksan ang system. Bakit ayaw gumana ng mouse ko? Yung mga files ng kliyente, biglang nawawala. Hindi lang si Clarice ang nagkakagulo. Sa loob ng opisina ni Mako, ang malaking screen sa pader niya ay nag-flash din ng pulang bungo. Lahat ng confidential records ng kumpanya, kasama ng mga illegal na transaksyon ay tinatago ni Mako, ay unti-unting nade-delete. IT Department, anong nangyayari? Ayusin niyo ito ngayon din. Mawawalan tayo ng bilyon-bilyon sa loob lang ng 1 oras. Ngunit ang sagot ng IT head ay mas nakakatakot. Walang sino man sa kanila ang makapasok sa sistema. Ang firewall ng kumpanya na itinuturing na pinakamalakas sa bansa ay tila papel na pinunit ng isang hindi kilalang hacker. Habang nangyayari ang kaguluhan, si Henry ay nasa labas lang ng gusali. Nakaupo siya sa isang bench sa parke, kalmado habang umiinom ng tubig. Ang kanyang lumang cellphone ay nakakabit sa isang maliit na device na nakatago sa loob ng kanyang tungkod. Ang taas ng lipad niyo. Tingnan natin kung gaano kasakit ang bagsak ninyo. Bulong ni Henry sa kanyang sarili habang tumitingin sa gusali. Sa loob ng Empire Tech, bumaba ang CEO na si Victor mula sa 50th floor. Pawis na pawis ito at halatang desperado. Mako, ano itong balita na hindi niyo matrace ang hacker? May importanteng meeting ako sa mga investor sa loob ng 30 minuto. Kapag hindi ito naayos, bankrupt ang kumpanya. Sir, ginagawa po namin ang lahat. Pero ang sabi ng IT, ang gumagawa nito ay isang genius. Isang tao lang daw ang kilala nilang may kakayahang gumawa ng ganitong encryption. Ang tanging ghost programmer.
na nanalo sa word competition last year. Nagkatinginan ang lahat. Biglang pumasok sa isip ni Lloyd ang security guard, ang nakita niya kanina. Naglakas loob siyang lumapit sa CEO. Mga sir, pasensya na po sa pakikialam. Pero kanina po, yung lalaking pilay na nag-apply dito, napansin ko po siyang may binubulong sa phone bago siya lumabas. At parang may kakaiba po siyang hawak na device sa tungkod niya. Sir, huwag kayong maniwala sa guard na yan. Isang pulubi lang yun na nag-a-apply dito. Pinunit na ni Sir Marco ang resume niya dahil basura naman ang itsura. Singit ni Clarice. Pinunit ang resume? Mako, ipakita mo sa akin ang record ng taong yon. Ngayon din. Nanginginig na kinuha ni Mako ang mga pinunit na papel sa basurahan. Buong ingat nilang binuo ang resume. Nang mabasa ni CEO Victor ang pangalan, halos simatayin nito sa gulat. Henry Salvatierra! Siya ang nag-iisang anak ng yumaong founder ng kumpanyang ito. At siya rin ang pinakamagaling na programmer sa buong mundo na nagtatago sa ilalim ng pangalang The Architect. Mako, anong ginawa mo? Halos mawala ng kulay ang mukha ni Mako. Akala ko po kasi pilay lang siya. Akala ko po yung impostor lang. Sira! Hindi siya nag-apply para magtrabaho. Nag-apply siya para subukin kung anong klase ang mga taong namamahala sa kumpanyang binuo ng ama niya. At dahil sa kabastusan ninyo, sinira niyo ang relasyon natin sa kanya. Sa labas, pinalibutan ng mga bodyguard ni Victor ang parke. Nakita nila si Henry na dahan-dahang tumatayo. Tumakbo si CEO Victor at Mako patungo sa kanya. Ang mga empleyadong kanina ay tumatawa, ngayon ay nakatungo at hindi makatingin ng diretsyo. Sir Henry, patawarin niyo po kami. Hindi namin alam. Please, itigil niyo ng pag-atake sa sistema. Malulugi ang kumpanya. Ang kumpanyang ito ay tinatag ng tatay ko para tulungan ang mga taong may talento. Ano man ang physical na anyo nila. Pero anong ginawa nyo? Ginawa nyo itong pugad na mga mapang-api. Hinarap ni Henry si Mako. Ang HR manager ay hindi na makatayo ng tuwid sa sobrang takot. Mr. Mako, sabi mo kanina, image is everything, di ba? Ngayon, gusto kong makita kung anong image ang ititira ko sa'yo. Sir Henry, maawa po kayo. May pamilya po ako. Huwag niyo po akong tanggalan ng trabaho. Gagawin ko po ang lahat. Simple lang ang gusto ko. Kung gusto niyo na ibalik ko ang system niyo sa loob ng 10 minuto, kailangan niyo munang gawin ang isang bagay. Ano ang ipapagawa ni Henry sa mapagmataas na si Mako at sa masungit na si Clarice? Ito na ba ang katapusan ng kanilang karera? O may mas matindi pang twist na nakahanda si Henry para sa kanila? Sa gitna ng parke, sa harap ng maraming taong nag-uusisa, nakaluhod ang makapangyarihang si Mako sa harap ni Henry. Ang sikat na HR manager na dati ay kulang na lang ay tapakan ng mga aplikante. Ngayon ay parang basang sisiw na nagmamakaawa. Mr. Mako, nakikita mo ba mga piraso ng papel sa basura ng opisina mo? Yun ang pangarap ng maraming taong tinaboy nyo dahil lang sa hindi sila pasok sa standard nyo. Ngayon, para maibalik ko ang sistem ng kumpanya, may 3 akong kondisyon. Kahit ano, Sir Henry, sabihin nyo lang, gagawin namin. Una, gusto ko, si Clarice at Mr. Mako ang mismong mamumulot ng lahat ng basurang nakakalat dito sa parke sa loob ng 1 oras. Gamit lang ang kanilang mga kamay. At kailangan nilang suotin ang t-shirt na may nakasulat na, "Huwag mang maliit ng kapwa." Halos lumuwa ang mata ni Clarice. Siya na mahilig sa mamahaling pabango at ayaw madumihan ng mga kuko, ngayon ay maglilinis ng basura sa publiko. Sir Henry, please, wag naman po yun. Maraming makakakita sa akin ng mga socialite friend ko. 8 minutes left. Victor, kapag natapos ang oras na yan,
Permanently deleted na ang lahat ng database nyo. Clarice! Mako! Gawin niyo ang gusto ni Sir Henry. Ngayon din. Kung hindi, kakasuhan ko kayo ng gross negligence at sisiguraduhin kong walang kumpanya ang tatanggap sa inyo sa buong bansa. Wala nang nagawa ang dalawa. Sa harap ng mga kamera ng mga taong dumadaan, si Mako at Clarice ay nagsimulang mamulot na mga kalat. Ang mga empleyadong dati ay sumasabay sa tawa nila. Ngayon ay kinukuhanan sila ng video at pinagtatawanan din. Ramdam nila ang lupit ng karma. Ang pangalawang kondisyon. Victor, simula ngayong araw, ang lahat ng hiring process in Pertec ay dadaan sa isang inclusion committee. At ang namumuno nito ay walang iba, kundi si Lloyd, ang security guard. Ako po, Sir Henry. Pero guard lang po ako. Kuya Lloyd, ikaw lang ang nakakita sa akin bilang tao kanina, hindi bilang pilay. Kailangan ng kumpanyang ito ng taong may puso, hindi lang taong may degree. Habang nangyayari ito, ang oras ay patuloy na tumatakbo. Natapos ni na Mako at Clarice ang paglilinis, pagod at hiyang-hiya. Hinarap silang muli ni Henry. At ang huling kondisyon, ang pinaka-importante sa lahat. Huminto ang lahat. Inasahan ni Mako na baka ito na ang pagkakataong mapatawad siya ng tuluyan. Ngunit ang sunod na sinabi ni Henry ay nagpatahimik sa lahat. Victor, tanggalin mo si Mako at Clarice sa kumpanya. Ngayon din, blacklist sila sa lahat ng subsidiaries ng pamilya Salvatierra. Ano? Sir, ginawa na namin ang gusto ninyo. Bakit tatanggalin pa rin kami? Ginawa niyong gusto ko dahil natatakot kayo. Hindi dahil nagsisisi kayo. Ang taong marunong mangmaliit ng kapansanan ng iba, walang lugar sa kumpanyang itinatag ng isang taong may kapansanan din. Ang tatay ko. Nagulat ang lahat. Noon lang nalaman ng publiko na ang yumaong founder ng Impertec ay meron din palang tinatagong karamdaman noon. Kaya siya naging inspirasyon sa marami. Sa isang click sa kanyang cellphone, biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa gusali. Ang pulang bungo sa mga monitor ay napalitan ng isang video. Ang video kung paano hinamak ni Marco at Clarice si Henry kanina sa lobby. Naka-broadcast ito sa lahat ng screen sa kumpanya at maging sa social media page nito. The system is back. Pero ang dangal nyo, hindi na maibabalik. Habang nagkakagulo ang mga tao sa kumpanya para ayusin ang operasyon, si Henry ay dahan-dahang naglakad palayo. Pero bago tuluyan siyang mawala, isang itim na van ang huminto sa tapat niya. Bumaba ang isang lalaking nakasuot at may iniabot na briefcase. Sir Henry, tapos na po ang experiment. Napatunayan natin ang bulok na sistema sa loob. Handa na po ba kayo para sa susunod nating plano? Simulan na natin ang pagbawi sa iba pang kumpanya. Marami pa tayong lilinisin. Ano ang ibig sabihin na susunod na plano? May iba pa bang kumpanyang pagmamay-ari ang pamilya ni Henry na kailangan niyang linisin? At sino ang lalaking nag-abot ng briefcase? Matapos ang insidente sa Impertec Solutions, naging maugong ang pangalan ni Henry Salvatierra. Ngunit sa halip na manatili sa main office upang pamunuan ng kumpanya, muling naglaho ang lalaking pilay. Ang balitang kumakalat ay nagpapahinga siya, ngunit ang katotohanan ay mas komplikado. Sa loob ng isang madilim na silid sa isang abandonadong bodega, naroon si Mako. Wala ng kanyang mamahaling suit at ang kanyang mukha ay puno ng galit at puyat. May kaharap siyang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang selyon. Si Don Roberto, ang sariling tuyuhin ni Henry. Napaka-inutil mo, Mako. Isang pilay lang. Pinatalsi ka sa posisyon mo. Alam mo namang kailangan ka sa loob para unti-unti nating maibulsa ang pondo ng kumpanya. Sir, hindi siya ordinaryong pilay. Siya si The Architect. Lahat ng system natin, hawak niya. Wala akong nagawa. Huwag kang mag-alala. Ang mga architect
may mahinang pundasyon din. Kung hindi natin siya matatalo sa computer, talunin natin siya sa totoong buhay. Patayin ang makina at titigil ang buong sistem. Habang binubuo ni na Don Roberto ang kanilang masamang plano, si Henry ay abala sa kanyang bagong experiment. Gamit ang kanyang disguise, nagtungo siya sa logistic branch ng kanilang kumpanya. Dito dumadaan ang lahat ng supply at kagamitan. At tulad ng dati, nagpanggap siyang isang ordinaryong checker na may kapansanan. Dito niya nakatagpo muli si Lloyd, ang dating guard na itinalaga niyang inclusion manager. Sir Henry, bakit kailangan niyo pang gawin po ito? Delikado na po. May mga balita ako natatanggap na hindi tumitigil si Don Roberto sa paghahanap sa inyo. Bulong ni Lloyd kay Henry. Kailangan kong malaman kung hanggang saan ang korupsyon ni Don Roberto, Lloyd. Ang Impertec ay ginagamit niya para sa smuggling ng mga illegal na kagamitan. Hindi ko hahayaang madungisan ang pangalan ng tatay ko. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, isang malaking truck ang pumasok sa bodega. Nakita ni Henry na ang mga box ay may tatak ng kumpanya. Ngunit ang bigat ng mga ito ay hindi tugma sa nakasulat na labels. Dahan-dahang lumapit si Henry. Ika-ika ang lakad. Dala ang kanyang tungkod. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang isa sa mga box, isang grupo ng mga armadong lalaki ang pinalibutan siya. Sa gitna nila, lumabas si Mako. Sabi ko na nga ba, babalik ka sa putikan, Henry. Akala mo ba hindi kita makikilala kahit anong tago mo? Tinutukan ng baril ni Mako si Henry. Ang mga empleyado sa bodega ay nagsitakbuhan ng takot. Maliban kay Lloyd na pili tumatawag ng saklolo, ngunit hinarang din ng mga tauhan ni Don Roberto. Mako, akala ko ba natuto ka na? Ang paghawak ng baril ay tanda ng kahinaan. Ginagamit mo yan dahil alam mong wala kang laban sa talino ko. Talino? Saan naabot ang talino mo kapag may bala na sa ulo mo? Don Roberto wants you gone, Henry. At ako ang gagawa nun para mabalik ako sa posisyon ko. Ngunit bago pa man makalabit ni Mako ang baril, isang malakas na alarm ang tumunog sa buong bodega. Ang lahat ng electronic locks ay biglang nagsara. Ang mga ilaw ay naging asol. Lloyd! Ngayon na! Sa isang iglap, ang mga sprinkler sa ceiling ay hindi tubig ang inilabas, kundi isang uri ng makapal na usok o pag na nakakasilaw. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang tunog ng tungkod ni Henry. Ngunit ang tunog ay tila nanggagaling sa lahat ng sulok. Nasaan ka? Lumabas ka, Henry! Isang boses ang narinig sa buong sound system ng bodega. Hindi ito ang boses ng isang binata o pilay, kundi ang boses ng isang tunay na pinuno. Mako, ang pagkakamali niyo ni Don Roberto ay inisip niyo na ang system ko ay nasa computer lang. Ang buong bodegang ito, ako ang nag-design ito 5 years ago. Bawat pader, bawat pinto ay sumusunod sa akin. Biglang bumukas ang isang secret door sa ilalim ni Mako at nahulog ito sa isang container na puno ng mga ebidensya ng smuggling. Nang mawala ang usok, nakatayo si Henry sa isang mataas na platform. Hawak ang isang tablet. Ang mga pulis at NBI ay mabilis na pumasok sa loob dahil kanina pa pala naka-livestream ang buong pangyayari sa mismong website ng kumpanya at sa social media. Don Roberto, alam kong nanonood ka sa office mo. Hintayin mo ang katok sa pinto mo. Tapos na ang paghahari ninyo. Mukhang tapos na ang laban. O iyon ang akala nila. Habang pinupusasan si Mako ng mga pulis, biglang sumabog ang isa sa mga truck sa labas. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong area. Sa gitna ng apoy, isang itim na helicopter ang lumitaw sa ere. Isang sniper mula sa helicopter ang itinutok ang laser sight sa dibdib ni Henry. Hindi ito kasama sa plano. Nanlalaki ang mata na sabi ni Henry. Isang putok ang narinig. Sino nga ba ang tinamaan? Maililigtas ba ni Lloyd si Henry? O ito na ang huling hininga ng arkitek? Umaningaw-ngaw ang putok ng baril sa buong paligid ng bodega.
Kasabay nito ang pagtalsik ng isang katawan sa simyento. Ngunit hindi si Henry ang dugo ang bumagsak. Sa huling sandali, mabilis na tinulak ni Lloyd si Henry palayo. At ang bala ay tumama sa metal na tungkod ni Henry na siyang sumalag sa direksyon ng bala. Ang sniper mula sa helicopter ay hindi na nakaputok muli dahil biglang may mga drone na sumulpot mula sa kung saan at bumangga sa hélice ng helicopter. Dahilan para mapilitan itong lumayo at mag-emergency landing. Sir Henry, okay lang po ba kayo? Sabi ko sa inyo, kailangan nyo ng backup. Salamat Lloyd. Mukhang ang tungkod ko pa nagligtas sa akin sa huling pagkakataon. Pero tapusin na natin ito. Habang nagkakagulo sa labas, si Don Roberto ay naghahanda ng tumakas sa kanyang private jet. Dala-dala niya ang mga hard drive na naglalaman ng lahat ng pera ng kumpanya. Ngunit pagdating niya sa tarmac, ang kanyang jet ay hindi gumagalaw. Ang lahat ng makina ay nakalak. Biglang bumukas sa malaking screen sa hangar at lumitaw ang mukha ni Henry. Tito Roberto, saan kayo pupunta? Akala niyo ba'y makakatakas kayo pagkatapos niyong subukang ipapatay ang sarili niyong pamangkin? Bata ka lang, Henry. Akin ang kumpanyang ito. Ako ang nagpalago nito habang ikaw ay nagtatago sa ibang bansa. Hindi mo ito pinalago, Tito. Ninakawan mo ito. At ngayon, ang lahat ng ninakaw mo, ang bawat sentimo, ay naibalik ko na sa mga empleyadong tinanggalan mo ng benepisyo, sa mga biktima ng smuggling mo, at sa mga foundation na itinatag ni Papa. Biglang bumukas ang pinto ng hangar at pumasok si Henry. Naglalakad ng tuwid. Walang tungkod, walang ika, nanlaki ang mata ni Don Roberto. Nagpapanggap ka lang, hindi ka pilay. Ang kapansanan ko sa paa ay totoo, Tito. Noong aksidenteng pinaplano mo para mamatay ako kasama si Papa, nabuhay ako, pero napinsala ang mga ugat ko. Pero sa loob ng 5 taon, habang nag-aaral ako ng teknolohiya, dumaan din ako sa matinding physical therapy. Kaya ko na maglakad ng walang tulong, pero ginamit kong tungkod para makita ko kung sino ang mga taong may malasakit at kung sino ang mga taong tinitingnan lang ang palabas na anyo. Kasama ni Henry ang mga otoridad at isang babaeng naka-business suit. Siya ang CEO ng Global Tech, ang pinakamalaking tech conglomerate sa mundo, na naging partner ni Henry. Mr. Roberto, hindi lang pagnanakaw ang kaso mo. Nag-invest ang kumpanya ko kay Henry dahil sa kanyang talino. Ngayong napatunayan naming ginamit mo ang pangalan namin sa iligal na gawain. Wala ka nang kawala. Dinampot ng mga pulis si Don Roberto. Sa huling pagkakataon, lumingon si Henry sa kanyang tiyuhin. Sabi mo kanina, ang arkitek ay may mahinang pundasyon. Nagkamali ka. Ang pundasyon ko ay ang katotohanan at ang pangarap ng tatay ko. At yun ang hindi mo kailanman matitibag. Makalipas ang ilang buwan, muling nagbukas ang Empire Tech Solutions sa ilalim ng bagong pamumuno. Si Henry ang tumayo bilang chairman, ngunit hindi siya nanatili sa air-condition na opisina. Ang unang ginawa niya, nagpatayo siya ng isang training center para sa mga person with disabilities upang bigyan sila ng pagkakataong makapagtrabaho sa larangan ng teknolohiya. Si Lloyd, siya na ngayon ang Head of Security and Logistics. Tinitiyak na walang korupsyong mangyayari. Sina Mako at Clarice naman ay balitang hirap na makahanap ng trabaho dahil sa viral video ng kanilang pangapi. At ngayon ay nagsisilbi bilang mga janitor sa isang maliit na mall para mabuhay. Ang tunay na kapansanan ay wala sa paa, o sa mata, o sa anumang bahagi ng katawan. Ang tunay na kapansanan ay ang pagkakaroon ng isang pusong puno ng puot at mata na hindi marunong tumingin ng pantay sa kapwa. Sabi ni Henry habang nagsasalita sa harap ng media. At dito nagtatapos ang kwento ni Henry. Ang lalaking pinagtawanan dahil sa kanyang tungkod, ngunit naging sandigan ng katarungan para sa lahat. Sana ay nagustuhan nyo ang kwento ni Henry at Lloyd dito sa Tamoxki TV. Isang malaking aral ang iniwan sa atin. Huwag na huwag tayong mangmamaliit ng tao. Dahil hindi natin alam
ang apoy na nananahan sa loob ng mga taong inaakala nating mahina. Maraming salamat sa panonood mula part 1 hanggang part 5 ng ating kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang bidyong ito. Kung may gusto kayong susunod na tema ng kwento, i-comment nyo lang sa ibaba. Muli, sana ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Hanggang sa susunod na kwento, muli, ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.